Ito yung araw na magdadatingan na nga yung mga bisita ko. Pagising ko nga ng umaga ay naligo agad ako at pagkatapos, isa-isa ko na din binalatan at hiniwa-hiwa itong mga gulay na ilalagay ko doon sa menudo. Etong araw din pala na to mga mamis ay birthday ng isa sa mga pamangkin ko na nagbakasyon dito sa akin. Kaya naman naisipan namin ni daddy na magluluto na rin lang naman ako, isasabay na nga din namin na handaan siya. Kaya naman kung nakita nyo sa last vlog ko, ang mga pinamili ko ay meron ding pang spaghetti. So ngayong araw nga ibibilhan ko na lang din siya ng cake para nga makantahan din namin siya at ma-celebrate din namin ng maayos yung birthday niya dahil nandito rin naman na siya sa akin. Dahil nga naikwento ko na rin naman na sa inyo na birthday nga rin nung araw na to ng pamangkin ko at habang metong at meron akong ginagawa ay mag-story time na nga lang ako sa inyo mga mamis. Yung pamangkin ko na handaan ko ngayon ay wala ng nanay. Pero wait lang, kasi nagsisimula pa lang ako magkwento, naiiyak na ako. Pero ayun na nga mga mamis, kaya pala namin naisipan ni daddy na handaan na namin siya. Total nandito na rin naman nga siya hindi rin kasi namin alam or hindi ko rin alam kung kailan ba siya huling nag-celebrate ng maayos ng birthday niya. So dahil naisip nga namin na hindi na talaga siya nakakapag-celebrate ng maayos ng birthday niya at wala na nga siyang mama. Ay nako mga mamis, napakababaw talaga ng luha ko. Hindi na lang ako mag-i-story time. Basta, ayun nga, kung tatanungin nyo kung nasan yung mama niya, bata pa lang siya mga mamis or mas maliit pa lang siya, namatay yung nanay niya sa panganganak sa kapatid niya. May tatay pa naman siya mga mamis at yung tatay niya, yun yung kapatid ko. Pero syempre, alam naman natin, kapag magulang, iba pa rin talaga yung alaga ng nanay. Buti na nga lang talaga mga mamis na birthday niya nung araw na to at sakto nandito siya sa akin. Kahit papano ay mahandaan namin siya ni daddy at makakapag-celebrate siya ng birthday niya nakasama yung mga pinsan niya pati na rin kami. Wala nga lang yung mas nakakabata niyang kapatid mga mamis kasi hindi sanay sa akin yon. Nasanay siya dun sa lola niya kaya hindi siya pwedeng dalhin dito sa akin kasi pag dinala siya dito sa akin wala pang isang oras hahanapin niya na yung lola niya. Kaya naman, itong isang pamangkin ko na to, ito lang yung sanay sa akin. Kaya naman, pag may bakasyon or di naman kaya, pag wala silang pasok, minsan nakapunta sila dito or di naman kaya, kapag meron kaming konting extra ni daddy na pera, sinasama namin sila kapag nagmamall kami. Pero syempre, hindi naman kasi lagi, napakadalang lang kung magkakaroon kami ni daddy ng extra. Kaya madalang lang din talaga namin sila maisama kapag aalis kami. Minsan, dinadaan na lang namin ni daddy na magsisend na lang kami sa kanila ng pambaon nila or di naman kaya pambili nila ng mga biskwit nila. Kasi mga mamis, wala talaga akong ibang maibibigay na tulong sa kanila kung hindi ayun lang kapag nagkakaroon kami ng extra. So anyway mga mamis, dahil hindi naman na ako makapag voice over dahil feeling ko iyak lang ako nang iyak sa voice over ko, pagpatuloy na nga lang itong ginagawa ko. Natapos na ako magluto ng menudo, sunod ko namang niluto itong spaghetti sauce. Ang gamit ko pa din dito mga mamis ay chicken pa din para makakain pa din ako syempre. Ang hirap naman kasi kung lahat ng niluto ko wala akong makakain, di ba? So, naluto na tong spaghetti sauce mga mami. Siniwalay ko palang iluto yung hotdog dahil nga iba yung brand na hotdog na binili ko. Feeling ko ay madali siyang malabsak. Pero ang brand ata nito ay Bossing. Ang madalas ko kasi talagang bilhin ay yung CDO. Kaya man ang ginawa ko sa hotdog, pinrito ko muna bago ko siya ilagay sa spaghetti sauce para hindi siya malabsak. Noong nakapagluto na ako ng spaghetti sauce, eto nga't nagsaing muna ako. Mamaya ko nalulutuin yung pasta, pati na rin yung lumpia. Ang ginawa ko ay nagayos muna ako dito sa lamesa, naglagay muna ako ng konting design. Sakto naman itong mga lobo na to, natira to nung ginamit ko sa birthday ni Atina nung nag-staycation kami. Gusto ko pa talaga sanang bumili na lang ng foil curtain para mas maganda sana yung backdrop. Kaya lang mga mamis, maniwala kayo sa hindi. Wala na ako dyan kahit piso. At nahiya na rin ako kay daddy manghingi kasi malaki-laki na rin yung nagastos niya dahil nga nandito yung mga pamangkin ko. Syempre sagot niya yung mga pagkain, merienda, midnight snack, tapos sagot niya pa tong birthday ng pamangkin ko. Kaya ayan, gumawa na lang ako ng paraan. Kay daddy naman mga mamis, walang kaso talaga kung manghihingi ako sa kanya dahil sobrang luluwag din talaga niya pagdating sa mga pamangkin ko. Gusto rin talaga niya na ini-spoil yung mga pamangkin ko. Pero dahil nga tulog siya, tayo ako na siyang istorbohin, ito nga't ginawan ko na lang ng paraan. Nakabili na rin pala ako ng cake, hindi ko na lang naisama sa video. Bago ako magsaing kanina ay lumabas muna talaga ako. And finally nga mga mamis, ito nga't fast forward na tayo, natapos na ako magluto at mag-asikaso. At noong mga oras na to ay nagdatingan na rin yung mga bisita ko. Kaya naman hindi ko na nabidyohan yung pagluto ko ng pasta, pati na rin pagprito ko ng lumpia. Ito nga pala yung pamangkin ko na sinasabi ko sa inyo mga mamis na nagse-celebrate ngayon ng birthday at 12th birthday niya ngayon. At bago nga namin siya kantahan, syempre pinicturan ko muna siya ng pinicturan, tas kasama sila mama at yung mga pamangkin ko, pati na rin kami, para masaya siya at meron siyang magandang memories ng 12th birthday niya. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay!
So yun na nga mga mamis, after namin siya kantahan, ito nga nagsimula ng umatake sa lamesa ang aking mga bisita. Sa totoo lang mga mamis, dapat talaga friendship banding lang to. Yung naka-black si Meggy, tsaka yung naka-white na may color yung buhok si Nika, dapat sila lang yung pupunta. Tapos sasama lang din yung isang asawa ng kuya ko. Magbabanding lang kami. Pero hindi naman ako na-inform na susugod pala ang buong pamilya ko dito. Kaya ang nangyari, imbis na friendship banding, naging family banding. Hindi naman kasi nagsabi ang pamilya ko na susugod sila dito. Konti lang kasi talaga mga mamis yung hinanda ko dahil sabi ko nga sa inyo sa last vlog ko ay yung saktong pangkasya lang sa amin. Sakto rin pala mga mamis itong araw na to ay uuwi na rin kasi talaga yung mga pamangkin ko. Kaya sumama na rin yung isang asawa ng kuya ko na itong nakapig dito sa tabi ng lamesa dahil sasabay niya na rin yung mga pamangkin ko. Sa mga oras na to mga mamis, nararamdaman ko naman na napasaya namin yung pamangkin ko kahit papano kasi nga alam ko naman na hindi na talaga siya nagse-celebrate ng birthday niya. Kung loloobin lang talaga mga mamis na tuwing darating yung birthday niya ay meron kaming extra ni daddy kami talaga ang lagi maghahanda sa kanya. Ngayon kasi nasaktuhan na nandito siya kaya kahit na medyo short na kami napaghandaan pa din namin siya dahil alam namin ni daddy na hindi na talaga siya nakapag-celebrate ng maayos ng birthday niya. Dahil nga sobrang konti lang naman nung hinanda namin sa kanya or mga niluto ko, napag-usapan namin ni daddy na kung sakali nga na magkakaroon kami or makakaluwag-luwag kami sa susunod na buwan, ipag-grocery na lang namin sila ng kapatid niya para nga pagdating ng pasukan ay meron silang maibaon-baon. Fast forward tayo mga mamis, ng mga oras na to, yung mga pamangkin ko ay nag-aasikaso na ng mga gamit nila dahil pauwi na nga sila. Ito nga tabang inaantay sila, nagkantahan nga muna kami dito. Akala ko nga magiinuman sila dito mga mamis kasi pwede naman. Kahit hindi ako miinom, ay mahilig akong tumambay sa inuman. Iniwan ko nga muna sila dun sa sala mga mamis kasi nga ito nga't magsisimula na ako mag-sharo ng mga iuwi nila. At dahil nga hindi na ako makapagprito ng lumpia, sabi ko sa kanila ay sila na lang ang magprito. Pinadala ko na sa kanila, tinati ko na yung lumpia para sa kanilang lahat dahil hindi na nga ako mag-iiwan dito. Nagtabi lang ako ng konting minuto para pagising ni daddy ay meron siya makain. At lahat ng natira na to mga mamis ay papadala ko na sa mga bisita ko. At syempre pati na rin sa pamilya ko, hinati-hati na nga lang namin para magkasya sa kanila. Pagdating kasi sa pagkain mga mamis, lalong-lalo na nga kapag handaan, okay lang sa akin kahit wala nang matira sa amin. Ang gusto ko kasi masaya yung mga bisita ko, uuwi sila na merong mga bitbit. Okay na sa akin yung nakapagtabi ako ng konti para merong may ulam si daddy or di naman kaya si Athena. Nung nakapag-sharo na nga yung dalawang kaibigan ko, iniwan na nila tong mama ko, bahala na daw siya sa buhay niya. Charot! Eto at nandito na nga sila sa baba, nagpatila muna sila ng ulan mga mamis kasi sakto pagbaba nila ay bumuhos yung malakas na ulan. At nung medyo tumila na nga mga mamis, sumugod na nga sila sa ulan. Dalawang payong lang kasi ang meron sila at marami silang kasamang bata. At hanggang dito na nga lang to mga mamis, next vlog naman tayo.